Ibinida ni FIBA ang itinilang record ng Gilas Pilipinas matapos ang bakbakan sa Guam. Ibinida rin ni Coach Tim Cone ang pananalasa ng kanyang kupunan kasabay ang pahayag na sobra nilang nire-respeto ang grupo ni Jericho Cruz at ang Thailand. Tuluyan ang initsapwera si Justin Brownlee para sa hanay ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mainit ang ginawang pagsagupa ng Gilas Pilipinas sa grupo ni Jericho Cruz na Guam at katulad ng dati, kaagad na ibinida ni FIBA ang tila isang achievement na itinala ng grupo ng Gilas na dating hinawakan umano ng Iran at Lebanon. Narito ang pahayag ni FIBA. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa FIBA.basketball. Sa kabuuang 61 rebounds, kabilang ang 20 sa offensive end, nalampasan ng Gilas Pilipinas ang dating record na 59 na unang naitala ng Lebanon noong 2021 laban sa Indonesia at naulit ng Iran noong sumunod na taon kontra Syria. Nakakamangha, lahat ng 12 manlalaro ng Pilipinas ay nakakuha ng kahit isang rebound, kung saan nanguna ang mga sentro na sina Quintin Millora Brown at Junmar Fajardo na may tig 10 rebounds. Obvious na obvious mga ka-playoffs, ganado ang grupo ng Gilas Pilipinas na bakbakan ng Guam. Hindi naman sila nabigo doon, di ba? Kinuha nila ang unang laban sa pamamagitan ng malalaking numero. Isipin nyo 61 rebounds at 20 doon, kinuha nila offensively. Tapos yung natitirang 41 rebounds, kinuha naman nila sa depensa. Grabe yung depensa nila, di ba? Yun yung rason bakit hindi nakakamada ng malaki ang Guam sa second half. Nagsimula kasing manalasa ang Gilas nung second half na pinakuna nila ang score ng Guam. Hindi talaga nakakuha or hindi makakuha ng bola ang grupo ni Jericho Cruz, nagigil na kumamada, di ba? Siyempre kumamada rin ng Guam sa rebound, pero nakakuha lang sila ng 36 eh. Halos kalahati, di ba? Ang bigat nun, wala na silang second chance talaga para makapuntos. Yun yung nakita natin kagabi. Kaya nga naitala ng Gilas yung 41 rebound or yung defensive rebounds nila. 41 po yun. Hindi lang yan, nagtala din ang Gilas ng 16 fast break points habang meron lang 4 ang Guam. Pero ang pinaka-highlight talaga nito mga playoffs, nanalo yung ating kupunan doon. Bonus na lang yung recognition ni FIBA para dito sa itinilang record na 61 rebounds na dating hawak ng Lebanon at Iran. Pinakamahalaga yung panalo dahil kung natalo sila yung Gilas, delikado sila sa susunod na laban. At dahil nanalo mga playoffs, nananatiling mataas ang moral ng team at tingin natin sa pinakitang performance ng grupo, lalo na si QMB, si Junmar sa gitna, handa silang ulitin ang panalo sa December 1 dito sa Pilipinas po yan. Kung ibinida ni FIBA ang itinilang record ng Gilas Pilipinas versus Guam, ibinida rin ni Coach Tim Cone ang naramdaman na posible na silang manalasa hanggang sa dulo ng laban, kasabay ang pahayag na sobra umano ang respeto nila sa grupo ni Jericho Cruz. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Sa pagtatapos ng first half, medyo nakuha na namin ang rhythm namin doon. Pagpasok ng second half, maganda na yung naging depensa namin at naitawid namin yung lamang. At yun ang nagbigay daan sa laro. Hindi man pinapakita ng score pero matindi ang respeto namin para sa team ng Guam. So yun nga mga playoffs. Nung second half talaga, dun sila nanalasa ng todo. Nung first half, medyo mabagal pa sila nasasabayan pa sila ng Guam. Pero nung pumasok na yung second half, wala na, hindi na nakahabol yung Guam doon. In fairness kay Coach Tim Cone naipasok niya lahat ng players niya dyan. Wala siyang binangku dyan Hindi katulad ng dati, halos 8 hanggang 9 na players lang ang nagagamit niya, di ba? Sana sa mga susunod na bakbakan, lalo na sa Australia at New Zealand, ganun din ang operation niya kasi sobrang mahalaga yung fresh legs mga playoffs, di ba? Naniniwala tayo dyan. Katulad kagabi, nakapagpahinga si Brownlee, hindi siya babad na babad. Maganda yung naging rotation ng players kasi Wala yung mga pilit na tira dahil pagod na yung players na dati nakikita nating lahat yon. Walang hinihingal sa kanila dahil sobrang pagod. Wala nang ganung kagabi, di ba? Lahat ng players kumamada at katulad ng sinabi ni FIBA mga playoffs, yung 12 players ni Coach Tim, lahat nakakuha ng rebound. Halos imposible yun, di ba? Pero totoo yun at nangyari kagabi sa laban nila sa Guam. So magic ba yun? Hindi. Maganda lang talaga ang ikot ng players. Maganda yung balasa ni Coach Tim Cone na balasan niya ng maayos ang barahan niya at ang resulta, sunog ang Guam. Kahit maagang kinabog ni Jericho Cruz ang grupo ni Coach Tim nang kumamada ng double digit sa first half ng bakbakan. Siyempre, credit din sa inilatag na depensa ni Coach Tim at ni Scottie Thompson habang nasa loob si Jericho Cruz. Dahil sa resulta ng laban mga ka-playoffs, asahan na natin
natin na tatangkain ng Guam na maka-score ng panalo versus Gilas sa December 1. Dito sa atin yan ha. Tingin naman natin, handa ang Gilas dyan. Gusto kasi talaga ni Coach Tim na makuha yung dalawang panalo laban sa Guam para magamit nila hanggang sa dulo ng Asian Qualifiers. Bit-bit nila yan hanggang dulo kaya sobrang mahalaga lalo na at mabigat ang susunod na kalaban, Australia at ang New Zealand. Samantala, tuluyan ang nawala sa hanay ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee, ang hanay na tutulak sa SEA Games na gaganapin sa Thailand. Nauna nang umugong ang balitang hindi na allowed ang naturalize sa nasabing competition. At ngayon, base kay Dadin Kinito Henson, wala ng Brownlee sa SEA Games. Narito ang report. Tutukan natin sinabi ni Kinito Henson sa kanyang official X or Twitter account. Tinanggal si Brownlee sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa SEA Game ng mga organizer ng Thailand. Makikipagpulong si Coach Norman sa coaching staff bukas para pag-usapan ang mga kailangang adjustment sa lineup. Official na talaga itong mga ka-playoffs. Kung dati umuugong pa lang ang usap-usapan tungkol dito, ngayon heto na, wala na si Justin sa Gilas sa SEA Games. Kung tutusin, malaking kawalan lalo na at tayo ang magtatanggol ng corona, di ba? Ibig sabihin lang nito mga playoffs, mababawasan ng bala si Coach Norman sa nasabing torneo. Alam naman natin kung anong kayang ibigay ni Justin sa Gilas at sigurado alam din ng organizing committee ng Thailand ang issue, di ba? Hindi naman natin sinabi na gumawa talaga sila ng paraan para matanggal sa atin ang corona at sila yung mag-ari. Pero hindi mo pwedeng isang tabi ang usap-usapan sa apat na sulok ng internet mga ka-playoffs. Paniwala ng ating mga kababayan, kakayanin ng Thailand na upakan ang lahat ng kalaban sa basketball dahil may mga players sila na allowed na pumasok sa competition. Sa isang side naman mga ka-playoffs, okay din yun dahil malalaman natin kung hanggang saan ang kayang gawin ng locals natin kapag walang naturalized player na kasama dyan. Hamon sa kanila ngayon to and sana mailabas nila ang laro nila ng maayos. Yung kahit walang naturalized player na sasandalan hanggang dulo. Kaya naman nila yan eh. Na-focus lang talaga sa katulad ni Brownlee kasi nga mas athletic ang foreign players o yung mga naturalized player kumpara sa mga Pinoy. So tingnan natin kung ano ang gagawing adjustment naman ngayon ni Coach Norman Black. And by the way mga ka-playoffs, base rin sa report na Inquirer, wala din si Kwame. Pareho daw out yung dalawa bilang naturalized. So kung ganun, wala rin si Kwame sa 3-on-3. Tingnan natin kung ano talaga yung mangyayari dito. So guys, maraming salamat.